Magandang araw po mga kalingap, and we are Big Boys on Mission. At ngayon po kasama namin si Eliza at si Bernadette para muli silang kumustahin at may papabot po sa kanila si Kalingap Rob. Ayun mga kalingap, magandang araw po sa inyo lahat. Kasama po natin ngayon si Eliza at si Bernadette, Buninay at si Kulots. So isa po to sa original na mga beneficiaries. Isa sa mga pinakaunang mga beneficiaries po ng Kalingap. Mga scholars din po at hanggang ngayon ay natutulungan pa rin nila Kalingap, ng Kalingap. So kumusta naman kayo unahin natin si Kulots. Kumusta ka naman, Kulots? Okay lang po. Siyempre po balik-aral kaya bisi-bisihan po. Bisi-bisihan? So kailan kayo nag-start ng klase nyo? Ano po, ng August pala. August? Oo, August. Ayun, August. So parang August, di parang na-start pa lang? Opo. Nauna lang po kami magpasok sa public po. Una pala kayo magpasok sa public. Ikaw naman, Eliza, kumusta ka naman? Okay naman po. Ang daming gawain agad. Kung pala, pang ilang nyo na ngayon? First day pa lang o ano? 1 week na po. 1 week na kayo? Pa 2 weeks, July 29 Ay, pa 2 weeks na? July 29 po ang first. So, na pala kayo? 2 weeks na pala sila nagkaklase, Kumusta naman? Nakabili naman kayo ng mga kailangan nyong gamit sa school? Kompleto naman kayo? Nagagamit pa naman yung nakaraang yung nakaraan? Ginamit namin. Recycled lang? Recycled? Grabe. Grabe po itong Sila Buninay, naka-recycled. Ano pala kayo? Sayang naman po kasi ang dami pa nung space. Layong pages. Di maganda pala na hindi ka nagsulat. Hindi ka mag-organize. Isa pala sa mga advantage kapag di ka nag-take notes, bro, no? Kasi makakatipid ka. Pwede mo pag gamitin sa pangsunod na pangsunod na Ulitin mo lang sa sunod na pasukan yung mga dati mong mga notes, tama? Anong grade mo na Kulot? Po, graduating pong grade 12. Graduating ng grade 12? Bali magka-college ka na pala? Opo, next year po. Ikaw Eliza, anong grade mo na? 12 din po. Grade 12 din? College na next year. Ba't magkaiba kayo ng school ni Kulots? Para sa akin po kasi kaya nagpunta pa akong Vineyard kasi uunti lang po yung estudyante. So kasi po nakaka-experience na po kasi ako dati na parang kapag sobrang daming estudyante, parang nagko-kompetensya po bagay yung mga estudyante kaya makihalubilo sa maraming kaklase kaya parang mahirap pag maraming kakompetensya sa So parang mo yun? Kaya mas mapupusan sila kung kaya 10 lang po kasi kami sa 10 lang kayo? Christian school din po yun kaya doon ko din po ginustuhan. Sa Vineyard. Ikaw naman Kulots, bakit sa Hope ka nag-school? Kasi po yung para po bagang yung sabi nila na sunod sa yapak nung ate. Kasi po baga sa ate po sa Hope po nagtapos yung dalawa ko po. Okay. Kaya gusto ko din po, doon na din po sana. Kasi parang kumbaga subok mo na, alam mo na. Para po baga parang ate, parang yung may tanungan, parang yun. Kung anong gagawin kasi doon na din sila experience na sila ate. Oo. Si Kulots po pala ay bunsong kapatid nila. Hindi po siya bunso, kapatid po. Second to the last nila Bombay, nila Shena, nila Madeline, kapatid po siya. Kumusta naman kayo sa bahay niyo? Ikaw, kumusta naman sa inyo? Okay lang po kasi po baga, syempre, siguro po nabalitaan nyo na rin po na nakauwi na po si Papa. Nakauwi ako nga, nabalita ko nakauwi na si Papa mo. Nakakaraos man po kasi, unang, di ba po, pagkakalaya pa lang po niya. May nag-alok na po sa kanyang work agad, tapos kinuha niya na po agad yun para hindi po pagasayang. Kung baga nagpakalabas si Papa mo, wala na siyang sinayang na oras, nagtrabaho na siya kagad. Pagka umaga po, nagtrabaho. Umaga, grabe. Ilang taon nga si Papa mo sa kulungan? 3 years po. 3 years? Ang tagal din Sabi nga daw nila parang forever na daw yun yung pag-stay mo ng gano'n. Sabi nga po ni Papa, ang bilis nga daw po ng panahon. Ang panahon sa labas? Sa loob po ng kulungan. Sa loob? Hindi niya dinapansin? Grabe po mga kalingap, ang bilis na talaga ng oras. Ikaw Buninay, kumusta naman sa bahay niyo? Okay naman po, nakakaraas-raas pa. Kumusta naman sila mama mo doon? Okay lang po, pa rin. Diretso pa rin po kami sa pagrepack.
sa pagtinda ng mga epektos. So ayun po sila Buninay at si Kulots. Mga nanliligaw din. As a student, ano yung mga part na nahihirapan kayo o mga pagsubok para sa inyo? Ano yung mga pagsubok ninyo sa buhay ngayon as a student? Siguro po sa akin, student po, parang ikukumpara ko po siya nung elementary hanggang sa ngayon. Parang elementary po baga, parang ang gusto pa lang natin yung mga laro sa school, pagkatapos recess, baon, tapos habang nagtatagal po parang yung maturity po na yung word po study hard. Parang ganun. Mas nagiging seryoso. Opo. Kasi po, yung kagustuhan po natin makapagtapos ng pag-aral, makuha po natin yung goal natin. Yung salitang pursue po na isa buhay mo na po. Kasi ngayon po, karamihan po depression sa pag-aaral po. Ang daming nagsusuicide about po. Tapos, dahil sa pag-aaral, Kasi po, hindi po, sa panahon po ngayon, hindi siya biro. Nagda-down sa sarili nila kapag may mga activities na parang yung hindi sila nakakasali kasi takot sila sa opinion ng iba. Ganun. Takot sila sa sasabihin ng ibang tao. Taon this year po, ako mas naging active po sa school kaya sa mga po dati. Kasi ako po kasi mayayain ako, hindi ako nasali talaga sa mga activity. Kahit nga po reporting, hindi ako na-report. Ayun, parang tulong lang sa mga kagrupo, pero pag hindi mo po ako masahan sa reporting at nanginginig po ako sa Ayan, pero ngayon na mo naman ay nalalabanan mo. Na din po, nang naglaban SST. Naka-adapt ka na din. Parang nag-improve yung yung self-confidence. So yun yung mga mahirap na part sa iyo as a student. Ikaw Bunina, ano yung mga pagsubok mo o sa buhay as a student? For me po yung schedule. Kasi kumbaga po ngayon kasi ng whole day na po kasi kami, 8 to 5. So parang pag uwi mo may gawain ka pa sa bahay, tapos yun, parang hindi ko nararamdaman ko naman yung pahinga, pero sa pagtulog na po yun, parang gano'n. Nung dati po kasi nung grade 11, parang chill lang po kasi half day pa lang po kami nung time na yun. Tapos ngayon po kasi parang mabilis na po kaming makakagraduate. April pa lang po siguro graduate na namin. Kaya graduation na April. Opo, kaya ginagawang whole day na po yung grade 12 yung yun yung pinaka nahirapan ka ngayon as a student. So hindi pa, parang wala pa po yun sa kalingkingan kasi magka-college pa po. Magka-college Siyempre, pa. mas hard pa yun dun sa ngayon. Di bale, yung high school nyo na yan, ipine-prepare na kayo niyan para sa inyong college. So, syempre, expect nyo na pag college mas mahirap kasi para nakakonect na yun sa future nyo eh. Yun na yung gagawin nyo sa future. Pero, naniniwala naman ako sa inyo na parang matitibay kayo eh, mga subok na matitibay. So, sa tingin nyo, bakit marami ngayon yung mga kabataan na nade-depress, nagkaka-anxiety? Ano sa tingin niyo yung rason bakit laging parang mas dumadami yung mga parang sumusuko na lang agad sa buhay? Siguro po para sa akin yung confident po sa sarili natin, parang yun yung pinaka the best na pagkakapitan natin na parang kasi po baga kapag naniwala tayo at nakinig tayo sa mga sasabihin ng iba na parang mas tayo po bagang nadadaw na nag-isip tayo na hindi na kaya, hindi na natin makukuha yung mga bagay na gusto natin. Na parang mismong tayo po baga sa atin na mismo nang gagaling na dinadown po natin yung sarili natin. Na which is po dapat hindi natin ginagawa yun. Kapag dinawn mo po yung sarili mo, sino na po bagang kakampi mo? Parang ganun. Bago ka po maghingi ng motivation sa iba, dapat po binibigyan mo muna ang motivation yung sarili mo bago ka maghingi sa iba po. Grabe, galing. Ikaw, Alaysa? Magaling sa recitation. Magaling sa recitation, recitation. Isa to sa mga ngayon dati mayayain, ngayon bida-bida na. Ay, totoo yan. Hindi, joke lang yun. Maganda yan na nag-gain mo yung confidence mo. Eh, nakikita namin mas nagiging ka ngayon knowledgeable sa mga bagay-bagay. Hindi lang sa school, kundi sa buhay. Ikaw, Alaysa, ano sa tingin mo yung reason bakit madami ngayon yung mga kabataan na may stress agad, parang gustong nadidepress, ganyan?
Ano po, para sa akin, na siguro yung kaya nadidepress yung mga kabataan ngayon. Sa labas sila nakafocus, hindi dun sa future nilang mangyayari. So kapag kasi na-depress ka po, hindi po kasi biro ang depress ngayon eh. Lalo na sa kabataan, lalo na yung kapag may jowa ka, tapos gano'n, iniwan ka. So, yun yung cause minsan nagiging epekto minsan ng pagiging depressed. Kaya, yun, siguro kapag sa mga batang nadidepress sa ngayon, enjoy lang po natin yung life natin. Kasi hindi naman po habang buhay is ganito tayo, mahirap tayo, hindi po ganun. Huwag po nating isipin na ganito lang tayo as a tao. Kumbaga po, i-inspire pa natin yung sarili natin na magsumikap na maabot yung in the future natin na yung talagang pangarap natin sa buhay. Yun. Hindi porket pinanganak kang mahirap, mamamatay ka mahirap, Kumbaga, malaki yung mo na dun. Siyempre, pwede ka naman magsikap. Maraming pwedeng gawin. So, lahat ng problema may solusyon, So ito po sila Alyssa at sila Kulot. Hindi po sila pinanganak ng mayaman. Marami silang pagsubok sa buhay. Pero may kita po natin ngayon, parang mga professional kung magsalita, mga kalingap. Mga galing magsalita. Na-curious tuloy ako bro kung ano yung gusto nilang kunin na course pag-college. Yun. Ano ba yung magka-college na? Ano yung gusto nyong maging course pag-college nyo? Sa akin po kasi simula bata pa po ako. Pangarap ko na po kasi talaga maging teacher. Teacher? Opo. Kasi po parang ang dami ko pong teacher ang dami ko pong naging teacher na parang nagbigay sa akin ng motivation na maging teacher. Parang ang gagaling nilang magturo na gusto ko yung mindset po baga gusto ko din maging gaya niya paglaki ko. Parang ganun magturo. Mag-share ng knowledge, Maging professional. Ikaw naman, Alyssa? For me po, para sa ka-Univer natin, ang una ko po kasing option, teacher. Tapos yung sunod po, magbe-business po ako. Tapos yung pangatlo naman po, accounting. Yun po yun. Kasi po nakapaloob na din po yung sa teacher, yung accounting po baga. Ando na po. Kaya ang kinuha ko po ngayong grade 11 is ABM para po kung sakali man po kayanin ko ang accounting, edi mag-accounting po ako. Pero kung hindi ko man makaya, edi mag-teacher po ako ng math. Ayun po siya. Ay, grabe. Mga teacher, ito pala mga future Mathematician teachers. pala si Mathematician si Alyssa. Ikaw, anong gusto mo ituro? Mathematics din! Grabe, gusto ko testingin ko ito. Sige. Thank you sa'yo kayo, ha? Bulokin mo na bro. Wag lang po muna yung What is the square calculus. root of- Wag muna po yung calculus. Ako, wag lang calculus. Alam niyo naman na mahalaga kasi ang math kasi sa physics, sa chemistry may math. Ito, kapag hindi niyo ito nasagot, Oh no. babawasan kayo yung pinapabot niyo. What is the sum of the product of the equivalent of the quotient of the Pythagorean theorem? Ito nakakalitin. Hindi, joke lang. Syntax error bro. Syntax error. Tama ka, bro. Syntax error. Tama ka, bro. Kasi mali ang pagkasunod-sunod niya. So, grabe po mga kalingap. Nakakahanga po itong natin. Itong sila Alyssa, sila Kulots. Kasi, ayun, nakita natin grabe yung improvement sa buhay nila. Sa bahay nyo, may mga problema ba kayo doon? Or kung may mga kung may kailangan kayo sa bahay ninyo? Siguro po sa bahay po namin minsan po kasi si ate po hindi parang nauwi po siya sa bahay na ng mga pagkain ganun po. Siguro na po ang kailangan po namin parang hindi po siya foods, hindi po siya material, hindi po siya ng parang kung ano man, po siguro yung po baga yung dati po kami parang ganun yung namimiss mo yung kayo. Yun yung parang mapagdadaanan mo talaga yan kasi kapag tumatanda ka na, nadaan yung time na Talaga may mga magbabago sa buhay mo na kapag mag-asawa na yung mga kapatid mo na yung mga dating yung gagawa nyo, hindi nyo na makagawa. Yung time nyo na kung dati-dati, okay lang kayo magkwentuhan buong gabi ngayon, hindi na pwede. So, isa sa mga mamimiss mo talaga. So, kada oras, kada moment na magkasama kayo, talagang i-cherish mo na. So, mahalaga nyo na yung mas mahalaga na yung oras eh. Habang mas tumatanda ka, mas nagiging mas mahalaga na yung oras. Ikaw sa inyo, Sa bahay po, siguro minsan yung pang araw-araw. Kasi minsan po baga hindi naman po sakto yung
na ano po yung pag nagre-repack po kasi mama hindi naman po pang isang linggo po yung nakukuha ang sahod, parang 200 po kada araw. So parang kulang pa yun sa umaga po kasi ang ginagawa namin pag nagluto po kami ng gabi, inuulam na po namin ng panghanggang tanghalian para po makatipid. Grabe. Pero grabe nakakatuwa bro sila kasi grabe yung ano nila, tawag dun, grabe yung challenges sa buhay nila pero may kita natin parang positive na positive yung mga ano nila, no? Kaya nakakatuwa po mga kalingap. So ano, ito po sa mga nakakaalala pa, nakaka-proud po si Alyssa at si Bern. So Kulots and Bonina, meron akong bibigay sa inyo, pinapabot ni Kalinga Prab. So ito galing po ito sa channel ni Kalinga Prab. So dahil po sa suporta nyo, panonood nyo, hindi nyo pag-skip ng ads, may naiabot po na tulong. At hindi lang po sila, marami pong scholars si Kalinga Prab. So ito pinapabotin ni Kalinga Prab. 1, 2, 3. 3,000 para sa, ano yan, educational assistance. Galing kay Kalinga Prab. 1, 2, 3. Tig 3,000. 3,000 po mga Kalinga para kay Alyssa and Bernadette. So anong message nyo kay Kalinga Prab? Kasi hanggang ngayon hindi kayo nakakalimutan, laging naalala pa rin kayo kahit busy na siya. Alyssa. Una-una po nagpapasalamat ako kay Lord dahil nagawa pa rin po siya ng way para matulungan po kami. At which is si Kuya Rab po yung way na ginawa niya para matulungan kami. Sobrang nagpapasalamat po kami kay Kuya Rab, kay Kuya Bal, kay Ate Edna po, na sa buong team Kalinga po, maraming salamat po. Salamat din po sa suporta niyo. Salamat din po sa allowance na ito. Malaking tulong po ito para sa amin as a student po. Maraming salamat. Sa akin po, siguro po, thank you po kay Kuya Rab kasi walang sawa po siya nagbibigay ng suporta po sa amin kahit po bagaan. Hindi niya po kami obligasyon, parang ganun. Parang inako niya yung obligasyon na parang nagbibigay sa amin allowance para po makapagtapos kami. Ang laki po ng puso ni Kalinga Prab, kaya nang binibless po siya ng Panginoon. Maraming salamat po kasi po nagawa ng ganung kabuting tao ang Panginoon po. Maraming salamat, hindi lang po kay Kuya Rab, maraming salamat din po sa magulang niya po kasi siya po yung unang tumulong sa amin bago pa po si Kuya Rab po. So yun mga Kalingap, muli po natin na kumusta sila Alyssa at sila Bernadette. So nakakatuwa po na makita silang muli. At sa mga bagong rin dyan mga Kalingap, nakapanood dito sa second channel ni Kalinga Prab, please subscribe po. Wag po natin kalimutan i-subscribe itong second channel niya kasi dito po makapanood natin yung mga dating tinutulungan, yung ibang mga tinutulungan mga Kalingap. And ayun lamang po, please don't forget to like, share, and subscribe po sa vlog na to. And wag din po natin kalimutan suportahan ang ama ng Kalingap, si Kuya Val, at syempre po si Ate Edna Vlogs, sila Jack Matubang, at yung main channel, at syempre po yung K-Boys, ayan, Kalingap Dan, Kuya Nel, Kalingap Ian, mga Kalingap Partners, Kalingap Reactors, and ayun lamang po mga Kalingap, maraming salamat sa inyo lahat, God bless you all po. Bye-bye.